Kasi dapat sa ano na ako Friday na ako mag-a-apply. Para Monday makakuha na ako ng exam. Malaki na raw ang ibinilis na mga transaksyon ng gobyerno dahil sa pag-computerize ng ilang ahensya. Pero sa dumaraming mga kliyente nangangailangan ng serbisyo, sapat kaya ito? We serve about 35,000 a day ngayon. And yet, we have the same number of people. Nagre-request kami sa DBM for additional contractuals. Ina-approve naman niya. Pero by the time we get the approval, may nag-resign na ulit, tapos dumami na naman yung client. So, catching up kami palagi. Minsan sa labas mismo ng mga ahensya ng gobyerno, may mga babala na tungkol sa mga fixer. Pero hindi pa rin natitinag ang ilan. Lahat ng dokumento mo, sila nagagawa, pati pirma mo, lahat na rin sila. Hindi ka talaga mag-apura. Ito siguro ang dahilan kung bakit halos 30 taon ng fixer si Mang Tonyo. Tingin niya, hindi uusad ang proseso sa gobyerno hanggat walang pampadulas. Gagawin nila dyan, halos sa abutin na maghapon. Ay hindi kagaya nung may konting abot, napapabilis ang ang trabaho. Matutuwa pa ang tao. Paano ba gagawin ito? 300 hanggang 600 piso ang kinikita ni Mang Tonyo sa pagpipixer. Sa lahat daw ng kanyang kita, hinahatian niya ang mga empleyado ng gobyerno. Walang kinalaman yung hepe, yung ibang co-employee niya sa transaksyon. Kung kanino nga gabot, sayad niya lang. Si Arnel, kukuha ng driver's license sa araw na ito. Sa labas pa lang ng opisina, nagkalat na ang mga fixer. Kung medyo mahaba-haba yung aasikasuhin nila, umabot ng 1.5. Pag magre-renew ka sa mga drug test, hindi mo na kailangan mag-drug test. Sir, bigay ka na ng pera. Okay na. Pero lang ang katapat. Nag-aabang yan ng mga may bibiktima nila. Ito na, ang nagiging problema kasi naman, lagi naman pinaalalahan natin ang mga transacting public natin na huwag makipag-deal sa fixers. Pero time and again, laging nakikipag-deal din sila sa fixers. Dahil abala si Arnel sa kanyang negosyo, nasanay na siyang humingi ng serbisyo sa mga fixer. Siyempre, abala din sa trabaho ko. Kung 2 beses ako babalik, di 2 araw akong absent. Kung magpipix, dadaan ako sa fixer, 1 araw lang, maghapon, tapos na. Sabihin na natin na magbayad ako sa fixer. Kung hindi ako magbabayad sa fixer, gagastusin ko mas malaki. Hindi na ako nakapasok ng 2 araw, 3 araw. Walang kahirap-hirap, walang tumulong pawis. Mapapasa kamay na niya ang kanyang lisensya. Sa ginawang pag-aaral ng Transparency International, lumalabas na mahigit 50% ng mga Pilipino nakaranas na ng korupsyon sa gobyerno. Bureaucracy will be prone to corruption as long as may mga taong ayaw pumila. Ayaw nilang maghintay o meron silang gustong iretoke sa mga documents nila. Ang isang maaari ding gawin ng ating government agency, yung tinatawag na isang method ng one-stop shop. No? At ang one-stop shop ay pamamaraan kung saan imbis na halimbawa sa loob ng 2 linggo may permit, ay maaaring magkaroon ng permit sa loob lamang ng 1 araw. Korupsyon na marahil ang pinakamatinding problema ng Pilipinas sa pasikot-sikot na proseso ng ating pinagdaraanan. Naiipit ang kapakanan ng bayan. Makulay at hitik sa kasaysayan ang Cebu. Kapansin-pansin din ang hilera na makukulay na poste ng ilaw dito. Sa Cebu, makikita ang mga lamppost na ito na ipinatayo nung ASEAN Summit. Ito ang dome type. Binili sa China, 11,000 pesos. Pinasa sa gobyerno, 224,000 pesos. Isang kontraktor na taga Cebu ang unang umalma sa presyo ng lamppost. I just want that itong corruption will stop once and for all. I'm tired of it. Okay? For the past 25 years, I've been dealing with the government. It's becoming worse every year.
Ito naman ang tinatawag na Apex type na lamppost. Pinili sa China na 1,400 pesos. Binenta rito 95,000 pesos. Pareho ang tatak o brand at iisa ang supplier na nahanap ni Mr. Saavedra at ng mga kontraktor ng proyekto. Sa plaza naman ng bayan ng Naga, doon din sa lalawigan ng Cebu, may mga poste ng ilaw na katipo ng ipinatayo para sa ASEAN Summit. We were able to buy those lampposts at 16,000 plus. Itong lamppost na ito galing sa kumpanyang Balmont sa China. Ang presyo nito sa Balmont, 3,700 pesos. Pinili ng gobyerno, 350,000 pesos ang bawat isa. This is the file now. Ayon na mismo sa Ombudsman ng Visayas, nagkaroon ng overpricing sa presyo ng mga poste ng ilaw. Yeah, may overprice. Oh, based on the documents na nakuha namin from the Bureau of Customs. At saka yung collusion between the local government unit, DPWH, and the contractor. Si Mayor Arturo Radasa ng Lapu-Lapu at si Mayor Tadeo Owano ng Mandaue ang sinasabing nagrekomenda ng presyo at paglalagyan ng mga lamppost. Ibinaba ang suspension order laban sa kanila nito lang Martes, kasama ang 17 pang mga opisyal ng DPWH at lokal na pamahalaan na di umano nakipagsabwatan sa mga kontraktor. So I was constrained to call them with the PWH and I told them na kung maaari huwag munang mag-release ng pambayad. But we came to know that 85% has already been released. Ibinabaling naman ng opisyal ng Mandaue sa DPWH ang sisi. Regardless of whether we prepared it or not, if we prepared one, if we submitted it to DPWH, it's still their final call. Pinuntahan namin ang tanggapan ng Department of Public Works and Highways. Ngunit ayaw rin magbigay ng pahayag ng mga opisyal nito. Hindi rin nila kami pinagbigyan sa hiling naming makakuha ng mga dokumento tungkol sa kontrata ng mga lamppost. Sinikap naming kuna ng pahayag ang dalawang alkalde, pero hindi pa sila nagpapaunlak hanggang ngayon. May epekto ba sa cost yun pag iba-iba ko na? Kinuha namin ang pahayag ng mga kontraktor ng Apex type na lamppost. Pakipaliwanag nga sir, paano naging 83,000 o 95,000 ang bawat isang lamppost? The pricing of the contracts is expressed in terms of lamppost. But that is already a system. Inclusions mo na ng andun na yung wiring, andun na ho yung iba-ibang civil work. Inclusive na ho doon sa presyo ng per lamppost. Hindi yung per lamppost per se na over the counter bilhin mo ito lang. Sa supplier ho nang galing yung presyo. Doon mismo sa China. Opo, Batay po to, binabatay lang namin sa dokumento. ito po ay after the fact na po ito. Ano yung ibig sabihin? Pagkatapos po namin manalo ng bidding, siyempre, it is our right to canvass kung saan kami makakakuha ng mas mura. Tumanggi namang magbigay ng pahayag ang PubMe Construction and Equipment, ang isa pang kontraktor ng mga street lights. Sa likod na likod ng Cebu International Convention Center, meron pa rin mga lamppost. Ngayon, ito na ang silbi ng ilan sa kanila. Sampayan ng mga nasunugan na taga Mandaue na kung ginamit lang ng gusto ang pera ng gobyerno ay napakalaking tulong sana para sa kanila. Maraming ilaw sa tabi ng kanilang mga tolda pero walang liwanag ang kanilang sitwasyon. 365 milyong piso ang kabuuang gastos para sa mga lamppost na ito. At ang mga posting ginastusan sandamakpak na ang pundido at sira. Romelo, 224,000 piso ang bawat isa nito. Ito, sira na po ngayon. 6th-class municipality ang bayang ito ng Enriles sa Cagayan. Pero ang mahirap na lugar, hitik daw sa mga di umano'y questionableng proyekto.
Sa annual investment plan ng Enrile, kalahating milyong piso ang inilaan para sa pagpapalagay ng tinatawag na elevated water tank sa palengke. Pero ang tangke, sira-sira na kaya't sa poso na lang kumukuha ng tubig ang mga tao. Sa voucher na nakalap ng Philippine Agenda, halos 400,000 piso naman ang inilaan para sa pagpapaayos ng paradahan ng sasakyan ng palengke. Halos 4 na taon na ang nakakalipas pero hanggang ngayon, lubak-lubak pa rin ang parking lot. Wala pa akong naalalang kaso ko sa ombudsman tungkol sa bagay na yon. 1 milyong piso naman ang inilaan para sa waiting shed na ito. Pero nasa kalagitnaan pa lang daw ng konstruksyon, ipinatigil ito ng Department of Public Works and Highways o DPWH. This should not be constructed for it obstructs the view of the vehicles or the drivers and going in different directions. Pagpasok mo dito sa bayan namin, kung mukhang Islam sa nakikita natin, hindi natin mabenta itong bayan namin. Kailangan talagang maganda rin. Sa Bukana pa lamang maganda na. Mahigit 80 kaso na rin ang isinampa laban sa alkalde pero matapos ang halos 4 na taon, hindi pa rin daw umuusad ang mga ito. Bakit 3 taon na dinisbars mo, na-disbars ang pondo ng Enrile Cagayan na walang supporting documents through cash advance? Pwede ba yun? Sino makikinig sa mga yan? Mga paninira lang yan. Ang negosyo ng alam ng mga yan ay eleksyon, politika. Ang bayan ng Enrile ang isa sa pinakamahirap sa buong Cagayan. Pero ito ay may pinakamalaking record ng di maipaliwanag na gasto sa buong probinsya. Sa report na ito ng Commission on Audit noong taong 2002, may halos 40 milyong pisong hindi maipaliwanag na gastos ang munisipyo ng Enrile. Malaking pera ito para sa isang bayan na naghihikahos. Sa isang pag-aaral ng Philippine Center for Investigative Journalism, tinatayang mahigit 60% lang ng pondo ang napupunta sa proyekto. 16% napupunta sa mambabatas, 10% naman sa mga ihinyero, 7% sa mga alkalde, at maging si kapitan may 3%. Ibig sabihin, kung ang pinakamataas na opisyal na mag-a-approve ay governor o ang mayor, siya yung pinakamalaking share sa pie. Sa dami ng mga reklamo ng katiwalian sa iba't ibang sulok ng bansa, mahigit 20,000 kaso ang ngayon ay nakasampa sa ombudsman. Ang tanong, saan na kaya humantong ang mga kasong ito? Si Mang Carlito hindi na nagugulat sa mga usapan ukol sa korupsyon. Dahil sa inaraw-araw daw ng ginawa ng Diyos, biktima siya ng katiwalian. Minsan, paparahin ka na ng bigla. Kung halimbawa, wala ka ng violation, minsan hanapan ka rin ng violation, kaya gagawin mo na lang, para hindi ka maabala, bigyan mo na lang ng 100. Babayad po. Apat po yan. Sa mga kalsada, maraming buhayang nakaabang, mga taong nakikinabang sa pinagpapawisan ng iba. Na magsawa sa pabarya-barya pati mga manok. Katisda, pinatulan na rin daw ng ilang pulis patola. Pero wala silang inaamin. Bigay naman ko na yun, yung ibig sabihin yung kusa nilang binibigay ko. Mula sa pinakamaliit na unit ng pamahalaan, maaaninag na ang korupsyon. Dito ako nakatira, sir. Akong Halimbawa na lang itong si Kapitan. Ang barangay hall ginawang paupahan. Mayroon, mga kabataan, mga estudyante, pwede nilang gamitin doon. Doon sila mag-lecture. Gawin ng library, ganyan. Hindi, pinaupa niya eh. Since 72, wala ho akong pinakupa dito dahil alam kong laban sa batas.
At iyan ay sa gobyerno yan. Hindi ko ako tanga para magpaupa. Si Chairman sangkot sa bayaran. At follow the leader naman ang mga alipores niya. Yun. Ay, dito nyo sa DLG kung gusto ninyo. Eh, paano gagawin ko? Eh, basta ba makipagkapwa-tawa ko bilang punong barangay? Hindi na rin bago ang mga balita tungkol sa pangungurakot ng Countrywide Development Fund o tinaguriang pork barrel. Masyado sila mag-asos, wala naman pinupuntahan. Milyong-milyong piso ang pondo ng bawat mambabatas. Sana bigyan kami niya ng bagong building. At saka yung yung facilities namin ito kahit man lang tubig. Pero ang ilang proyekto tila hindi matapos-tapos. Maging sa mga korte, may ganitong mga eksena. Ano naman kayo nakikita sa huli sa akin? Dito kayo. Teka, huwag mong hawakan sa akin. Ano yan? Pinapahawakan sa inyo, masasakay ko kayo. Idaan niyo ako sa piskal na muna. Ang ilan sa mga dapat manghusga sa kaso, tila pinebenta ang kanilang hustisya. Saan ka man lumingon, bawat institusyon sa ating lipunan, tila nababahira na ng korupsyon. It is culture bound. And dito sa Pilipinas, of course, ang problema natin is that yung family is the greatest rival of the state for the loyalty of its citizens. And many corrupt acts are made in the name of the family. Nakauwi na si Mang Carlito. Dinatnan niya ang 3 anak na may kapansanan sa pag-iisip at 4 pang anak na kumakalam ang tiyan. Talagang masakit. Kaya lang, wala akong magawa eh. Dahil yun lang talaga, doon lang sa pagmamaliw talaga nanggagaling yung sinusuporta ka sa pamilya ko. Gaya ng maraming Pilipino, si Mang Carlito ay salat sa pangangailangan. Ninanakawan pa ng ibang abuso sa kapangyarihan. Isang karangalan sa anumang bansa ang malagay sa headline. Pero paano na kung ang mga balita ay tungkol sa papasama nating reputasyon bilang tiwaling bansa? May pakialam pa kaya ang mga Pilipino sa usaping ito? Sa tulong ng Center for People's Empowerment in Governance o CENPEG, magsasagawa kami ng isang eksperimento. Pupunta tayo ngayon sa isang barangay sa Quezon City. Titignan natin kung gaano kainteresado ang mga tao sa isang barangay dito sa Metro Manila sa usapin ng katiwalian o corruption. Inihanda na ng mga miyembro ng CENPEG ang pagdarausan ng seminar. Naaniyahan pong dumalo ang lahat sa isang seminar ngayong alas 11 ng umaga. Labanan po natin ang korupsyon. Totoong isda po sila. Hindi na daw po na malalabanan ng korupsyon. Kaya huwag na lang. Kabasa, tupi. Talagang magkakatalo ito. May pupunta o wala. Hindi na kami matanda natin. Pupunta po kayo? Oo, mamaya, Dede. Sige ho. Sige po, pupunta kami. Tayo natin. Pagkabasa. Pinupina. Walang laba, walang tao dumarating. Meron bang deadma? Marami. Meron kasi nagtotoong eats, kaya mas mahalaga para may pagtotoong eats kaysa pumag. Sabi nila yon. Sa may 3 oras naming paghihintay,
walang dumating kahit isa. Hindi man kumakatawan sa pulso ng buong bansa ang resulta ng eksperimento. Tila may pinapahiwatig ito tungkol sa pananaw ng mga Pilipino tungkol sa usapin ng korupsyon o katiwalian. At dahil hindi ganong karami ang nahahatulan ng katiwalian, mahina raw ang tiwala ng mga tao sa sinseridad ng gobyerno sa paglaban sa katiwalian. Tayo daw sa buong mundo, yung bansa na napakarami yung ating mga anti-graft and anti-corruption laws, pero tayo rin yung pinakamaliit ang convicted cases. So how do you generate hope? Ang mga tanggapan ng Ombudsman at Sandigang Bayan ang tumututok sa mga kaso ng katiwalian. Pero ayon sa pangunang ulat o preliminary report ng pag-aaral na ginawa ng SENPEG, sa 27 taong simula ng itatag ang Ombudsman at Sandigang Bayan, 27 lang na matataas na opisyal ng gobyerno ang nakonbik sa kasong katiwalian. Ito ay sa kabila ng 28,000 kasong naisampa sa ahensya. Ito yung mga concerns o mga tinatawag namin problema para mapabilis. Yung unang-una yung budget namin dahil kailangan ng mag-hire ng maraming prosecutors and lawyers. Pangalawa, yung sabi ko nga kulang ng mga equipment at saka yung mga resources, logistics para naman sa ganun ay mas effective yung aming pag-investigate. Kahit na usad pagong ang resolusyon ng mga kasong nakasampa, mas lalong walang mangyayari kung walang magrereklamo laban sa mga tiwaling opisyal ng gobyerno. Ang pinakamataas na halal na opisyal na nahatulan sa salang katiwalian, 2 gobernador lang. Isa na rito si Mariano Un Ocampo ng Tarlac. Taong 1991 o 1991 nang siya ay kasuhan ng malversation of public funds. Noong taong 2002, binaba ng Sandigang Bayan ang desisyon na siya ay may sala at itinakdang makulong ng 10 taon. Pero matapos ang 5 taon, nalaman naming hindi siya nakulong. Inapila niya kasi ang kanyang kaso sa Korte Suprema. Dahil sa katagalan nga, nabanggit ko kanina, halos nakalimutan ko na. Hindi ko na pinapansin. Kahit na makonvict pa ako ulit, kung namatay na ako, walang problema. Pero ayoko naman ganun. Kinatandaan na ni Ocampo ang kanyang kaso. Tila sumisimbolo sa uugod-ugod na sistema ng paglilitis sa mga kaso ng katiwalian dito sa ating bansa. Pabilisin din natin yung proseso ng pagresolba. Ang isang paraan nga dito ay magkaroon ng pressure yung mga tao natin sa pamahalaan o sa mga korte o sa Sandigan Bayan o sa Ombudsman kung paano mapapabilis yung proseso ng pagresolba sa kaso ng korupsyon. Bukod sa kasong ito, marami pang malalaking kontrobersya ang hanggang ngayon ay nakabinbin pa sa Sandigan Bayan. Gaya na lang ng Peya Amari Deal nung panahon ni Pangulong Ramos, kung saan tinatayang 30 bilyong piso ang nawala sa gobyerno dahil sa amanoy ayusan ng kontrata. Ang issue ng Hueteng Payola laban kay dating Presidente Estrada, kung saan tumanggap di umano na may kalahating bilyong piso si ERAP, at maging ang fertilizer scam sa kasalukuyang Administrasyong Arroyo, kung saan may 728 milyong piso ang pinaghihinalaang ginamit nung nakaraang eleksyon. Kailan kaya magkakaroon ng ganap na kasagutan ang mga isyong ito? Ang eleksyon daw ang patunay na buhay ang demokrasya sa ating bansa. Pero sa eleksyon din daw nagsisimula ang katiwalian. Pag costly election, ibig sabihin, magsisikap talaga ang mga politikong mabawi nila ang cost na, ang expense nila during the elections. Tinatayang nasa 150 milyong piso ang pinakamaliit na nagagastos ng isang kandidato sa pagkasenador. Malaking perang ilalabas para sa pwestong maliit ang sweldo. Bakit papatayan ang mga politiko sa panahon ng eleksyon gumagastos ng 300 million sa
isang posisyon na nagsusweldo lang ng 30,000 pesos per month. Ayon sa Ombudsman, nasa 1.2 trillion pesos ang nawala sa korupsyon mula ng taong 2001 hanggang 2005. Pumapatak ito sa 240 bilyong piso kada taon. Ang perang kinurakot, pwede na sanang ipagpatayo ng mahigit 1 milyong silid-aralan. O di kaya ipagpagawa ng nasa 2 milyong kama sa mga ospital. Makakapagpasweldo na sana ang halagang ito ng libo-libong mga teacher, nurse at pampublikong mga doktor. Ilang libro, kwaderno, upuan, gamot at gamit pangkalusugan na kaya ang nabili kung hindi nalustay ang pera. Bawat pisong ibinubuhos ng walang kapararakan, may katumbas na pangangailangan ng mga mamamayan. At kahit na may mga batas laban sa katiwalian, ano ang silbi nila kung mabibilang lang ang mga kasong nalutas at kokonti lang ang napaparusahan? No? Leadership na kung saan ipapakita ang sarili niya na malinis ang gobyerno, ito ay seryoso, makatao, at bugod tanging yung public service lamang yung kanyang hangarin at yung mga korap na opisyalis ay kanyang nililinis at kinakasuhan at binibilanggo. Palagay ko naman na magkakaroon ng tamang kalagayan, kondisyon para masimulan ng lutasin yung mga problema ng ating lipunan. Dapat daw baguhin ng mga politiko at ng mga botante ang kanilang pananaw sa mga posisyon sa gobyerno. Pag yung politiko A ay hindi mayaman, ang turing ng mga tao sa kanya ay gago. Dahil ina-expect ng mga tao na pag nakapwesto ka, ay dapat yumaman ka o magpayaman ka. Kailangan natin baguhin din yung individual attitude ng mga politiko na dapat hindi nila tignan na ang posisyon ay isang pagkakataon para yumaman. Nakaukit na nga marahil sa ating sistema ang mga tiwaling pag-uugali at kalakaran. Kaya bago mamili na mga taong hahawak ng pera ng bayan, alalahaning malaki na ang naging kapalit na pinsala ng katiwalian. Bawat boto, bawat desisyon, makapangyarihan. Kaya sa darating na eleksyon, suriin niyo pong mabuti ang katapatan at kredibilidad ng mga kandidatong iluluklok ninyo sa pwesto. Dahil higit sa mabulaklak na pananalita, taos-pusong serbisyo ang kailangan para matugunan ang mga problema ng ating bansa. Kaya na, katiwalian. Ako po si Mike Enriquez at ito ang Philippine Agenda.
karapatan at isang pangunahing pangangailangan ang magkaroon ng tirahan. Pero dito sa Pilipinas, marami ang walang bubong na masisilungan. At dito pa nga lang sa Metro Manila, tinatayang 2 milyong Pilipino ang walang disenteng tirahan. Kaya ang problemang ito ay dapat lamang bigyan ng pansin at marapat din na isama sa agenda ng bayan. Kaya ngayong gabi sa Philippine Agenda, pasukin natin ang isa sa pinakamalalang problema ng bansa, ang pabahay. Labinlimang taong pinag-ipunan ni Marian Navarro ang kanyang tahanan. Pero sa isang iglap, nawala ang lahat nang dumaan ang bagyong Remy. Pati mga pati mga gamit namin, yung lahat, Kaya sabi ko nga, Diyos ko, tulungan mo po ako. Paano ako makabangon? Ang evacuation center sa Kamalig North Central School sa Bicol, ang pansamantalang tirahan ni Marian at ang kanyang 5 anak. Halos 5 buwan na silang nakatira sa loob ng isang tent. Para kang shoot sa cave ba, sa kuweba. Ibang-iba po dahil sa pagtulog na lang, nasiksikan kami. Pero tinitiis po namin yan dahil kaysa wala kaming matirhan. Sa tulong din ng ilang NGO, nakakakain ng relief goods ang mag-anak ni Marian. Pero hanggang kailan kaya ang pagtulong na ito sa kanila? Halos 20 pamilya na kapitbahay ni Marian ang umalis na ng evacuation center para subukan ang kanilang swerte sa lungsod. Gusto ko pong lumuwas ng Manila. Nung December pa ako nag-ano nito na magkahanap ako masakyan ko, maanuhan papunta doon. Para kumbaga kung aasa po kaya kasi ako lalo na ako sa gobyerno, matagal pa yun. Walang kuryente sa evacuation site. Hirap ang mag-anak, pero hindi na raw balik. Huling gabi na ito ng kanilang pagtitiis. Sa umaga, luluwas na sila ng Maynila. Kinabukasan, naabutan namin si Marian kasama ang 2 anak na paalis na ng kanilang tent. Bit-bit ang kaunting pera at lakas ng loob. Umalis na ang mag-iina. Kinakabahan dahil hindi ko alam kung anong dadating na namin doon, kung anong kapalaran meron kami doon. Pagka nag-ano ako ng magandang kapalaran sa Maynila, maybe doon na kami. Matapos ang 9 na oras na biyahe, tutuloy sila sa kanilang mga kamag-anak na nakatira sa Payatas. Nay! Nay! Pero ngayong gabi, tila mamamaluktot pa rin sa pagtulog sina Marian. 5 na kasi ang pamilya niya sa makikisiksik sa maliit na bahay. Isa lamang si Marian sa libu-libu nating kababayan sa probinsya na naghahanap ng kapalaran sa lungsod. Nagbabakasakali sila na dito maraming oportunidad para kumita. Natotoo naman, talaga namang maraming mapagkakakitaan sa mga syudad. Karamihan sa mga squad